Kumusta? Naisip nyo na ba kung ano ba talaga ang magiging basihan sa araw ng paghuhukom? Yan yung isang tanong na medyo mabigat, no? Pero ngayon, susubukan nating sagutin yan. Titingnan natin kung ano ba talaga ang pinaka-standard, yung ultimate standard para sa paghatol ng Diyos based syempre sa ating source text. So iyan nga yung tanong natin, ano ba yung ultimate standard? At alam nyo, baka ang iniisip ng marami sa atin isang listahan ng mga rules, di ba? Yung mga do's and don'ts. Pero dito malalaman natin na hindi pala ganon. Ang sagot pala ay mas malalim at mas personal pa kesa dyan. Okay, so heto na. Simulan na nating alamin ang sagot. At ang pamantayan pala sa paghatol, hindi ito isang, alam mo yon, isang abstract na idea or konsepto. Hindi. Isa pala itong persona. Ang lahat pala ay nakasentro sa anak. Ayan, napakalinaw, di ba? Sabi sa 1:5:22, ang ama ay hindi humahatol kanino man, kundi ipinagkatiwala niya ang lahat ng paghahatol sa anak. Wow! So, hindi pala ang ama ang direktang hahatol, ibinigay niya lahat ng authority, lahat ng kapangyarihan para humusga sa anak. Siya yung standard. At dito, mas lalo natin makikita kung gaano ito kakritikal. Tingnan niyo yung comparison. Sa isang side, yung mga naniniwala sa anak, ang resulta, buhay na walang hanggan. Nakalipat na raw sila from death to life, hindi nahahatulan. Pero sa kabilang side, yung mga hindi naniniwala, well, hinatulan na raw sila. Grabe, di ba? Sobrang linaw ng pagkakaiba. Ang relasyon mo sa anak, yan pala ang magdedetermine ng lahat. Okay, so malinaw na sa atin na ang anak ang standard. Pero ito yung next logical question, di ba? Bakit kinailangan niyang maging tao? Ano yung purpose? Ano yung logic sa likod ng lahat ng to? Yan ang alamin natin ngayon. Para maintindihan natin yan, kailangan muna nating balikan yung problema, yung tinatawag na dilema ng nilalang. Isipin nyo to, tayo bilang mga tao, limitado lang tayo, finite. Paano natin mamahalin ang isang Diyos na infinite, di nakikita at hindi natin lubos na kayang maunawaan? Parang may pader sa pagitan natin, di ba? At yan yung pinakaugat ng problema. Kasi di ba sa kaayusang ito ng mga nilikha, imposibleng mahalin ang isang taong hindi mo kilala. Simple lang yung logic, hindi mo pwedeng mahalin ang hindi mo kilala. At dahil sa pader na yon, paano natin siya makikilala? So dito na ngayong papasok yung solusyon ng Diyos. At napakatalino ng logic. Tingnan nyo, step 1 para magmahal, kailangan mo munang makilala. Tama? Step 2 para makilala mo, kailangan mo siyang makita, marinig. And therefore, step 3, ang Diyos, siya mismo ang naging isang nilalang. Siya ang bumaba sa level natin. Ganun pala yun. At itong verse mula sa 1:1, perfectong summary ng lahat. Sabi dito, yaong aming narinig, yaong aming nakita ng aming mga mata at hinawakan ng aming mga kamay. Grabe, yung Diyos na dati parang abstract idea lang, naging totoo, naging konkreto. Isang tao na pwede mong makasama, marinig at mahawakan. Yan ang salita ng buhay. Okay, so naintindihan na natin yung bakit. Ngayon, pupunta na tayo sa pinaka-climax, sa pinakatuktok ng kwento. Paano yung pagiging tao ng Diyos, lalo na doon sa krus, ang naging dahilan para malantad kung ano ba talaga ang nasa puso ng bawat isa sa atin. Ito yung malupit na idea. Nung ang Diyos ay naging isang mahinang nilalang, yung tipong pwede mong saktan, pwede mong ipako sa krus, dun mismo nalantad yung tunay na laman ng puso ng mga tao. Sa pagiging vulnerable niya, dun lumabas kung sino ba talaga tayo. At ayon sa ating source, dalawa lang pala ang naging reaksyon. Walang gitna. Una, yung mga tunay na nagmamahal sa Diyos. Kahit nakita siyang mahina, minahal pa rin siya. Pero yung pangalawa, yung mga hindi talaga nagmamahal sa kanya, ang gusto nila patayin siya. Ang reaksyon mo sa isang mahinang Diyos, yun pala ang nagpapakita ng lahat. Kaya yung tanong sa krus, simple lang pala pero sobrang tindi. Mamahalin mo ba ang Diyos o papatayin mo siya? It's that simple and that profound. Yan ang pagpiling iniharap sa sangkatauhan. So dahil may pagpili, dyan na ngayon papasok yung konsepto ng free will o malayang kalooban. Titingnan natin ngayon kung paano to kumukonek pa sa buhay na walang hanggan. Pero teka, linawin lang natin. Pag sinabing malayang kalooban dito sa kontekstong to, hindi ito yung unlimited choices sa lahat ng bagay. Ang tinutukoy dito ay yung kakayahan mong pumili na tanggapin ba o tanggihan ang biyaya ng Diyos. Yun yung choice.
At makikita natin dito sa table yung dalawang landas. Kung pinili mong tanggapin yung biyaya, magiging posible ang pagsisisi at ang resulta, buhay na walang hanggan. Pero kung pinili mong i-reject yung biyaya, well, tinanggihan mo rin ang pagsisi at ang resulta, paghatol. Ang punto dito, inaalok mo ng Diyos pero hindi niya ipinipilit. At yan yung pinaka-core idea. Inigagalang ng Diyos yung free will na binigay niya sa atin. Hindi niya pinipilit ang mga ayaw magsisi. Ang offer, nandoon. Pero yung desisyon, nasa sa atin pa rin. Pero kahit may kalayaan tayong pumili, kailangan nating tandaan na ayon sa ating source, isa lang ang daan. Hindi dalawa, hindi marami. Isa lang. At yung daan na yon ay sa pamamagitan ng anak. At itong sikat na verse sa Juan 14:6, ito na siguro yung pinakamagandang summary ng lahat ng pinag-uusapan natin. Sabi ni Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang sino mang makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko." End of statement. Malinaw na malinaw. Siya ang daan, siya ang standard, siya lang. Kaya sa huli, pagkatapos ng lahat ng ito, yung tanong ay para sa bawat isa sa atin. Para sa'yo. Tatanggapin mo ba ang biyayang to o tatanggihan mo? Base sa lahat ng pinag-usapan natin, ang desisyon nasa sayo.